Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2076, Sinaunang Hayop. Ang mga hayop ni Yao Ye ay nagsimulang makipaglaban sa mga Great Imperial na hayop ng Animal District. Madilim ang kapaligiran. Kumukulo si Qi, nailigtas na ni Lin Feng si Emperor Shen Yung ngunit galit pa rin siya. Papatayin ng Animal District si Huyu. Si Lin Feng ay labis na nag-aalala para sa kanya. Maraming sinabi ang Holy Emperor kay Lin Feng tungkol sa Animal District. Alam niyang napakalakas ng mga ito. Mayroon silang selyadong mundo, at kahit isang Holy Emperor ay hindi nang ahas na pumunta doon. Walang nakakaalam kung gaano sila naging malakas. Ngunit kahit na pumunta doon ang isang Saint Emperor, maaari silang mamatay. Si Lin Feng ay mukhang nag-iisip. Sa di kalayuan, isang bagong grupo ng mga tao ang lumitaw. Nakita ni Lin Feng ang pinuno ng grupo, isang binata na duguan ang mga mata. Mukha siyang mabangis. Kahit na ang mga hayop sa Animal District ay naging anyo ng tao, ang kanilang bestial chi ay nakakatakot pa rin. Ang kanilang chi ay mas makapal kaysa sa chi ng mga hayop sa daigdig ng hayop ng malawak na Celestial Ancient City. Kahit ang bestial chi ni Wu ay hindi ganoon kakapal. Kumunat ang noo ng binata nang makita si Lin Feng at ang iba pa. Tumalsik ang kanyang chi patungo sa kanila. Nakapagtataka, isang tao ang nang ahas na iligtas ang kanilang mga hayop na alipin sa labas lamang ng kanilang teritoryo. Gaano kabastusan. Matagal na silang maingat, at ngayon ay may mga tao na nang ahas na guluhin sila. Ang binata ay naging isang sinag ng pulang ilaw at bumaril patungo kay Lin Feng. Dahil sa bilis niya, nanginginig si Lin Feng sa takot. Bigla niyang itinaas ang kanyang kamao at inilabas ang kanyang lakas, ang kanyang kamao ay bumangga sa mga kuko ng kalaban. Bumagsak ang mga kuko sa kamao ni Lin Feng, tumalsik ang dugo at napaatras si Lin Feng. Ibinaba ni Lin Feng ang kanyang ulo at nakita ang sarili niyang dugo bago niya muling itinaas ang kanyang ulo. Ang kakaibang binata ay nagpatuloy sa pagpapakawala ng isang nakakatakot na hayop na chi. Hindi inaasahan ni Lin Feng na magiging ganoon kalakas ang binata. Alam ni Lin Feng kung gaano siya kalakas, madali niyang sirain ang mga ordinaryong Great Emperor. Gayunpaman, kung alam ni Lin Feng kung sino ang kalaban na ito, hindi siya magugulat. Ang taong ito ay nasa mundo ng mga hayop na selyadong libu-libong taon at nakatanggap ng daan-daang libong dugo ng mga hayop bilang isang sakripisyo. Malapit na silang magpalaki ng 13 hindi kapani-paniwalang mga henyo. Ang binatang ito ay isa sa kanila, isang nakakatakot na inapo ng Animal District. Tumigil sa paggalaw ang Young Beastmaster. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at palihim na pinagpag. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Lin Feng. Gusto mo pa ring subukan? Malamig na sabi ni Lin Feng. Ang Young Beastmaster ay malamig na umungol at sumagot. Napakawalang ingat. Ganoon ba, naglabas si Lin Feng ng mga deathlight at biglang tumalon. Ang hangin ay nagsimulang manginig at sumabog mula sa salungatan ng mga enerhiya habang ang nakasisilaw na mga lilang ilaw ay sumabog. Malakas na yumanig ang langit dahil sa mga kulog. Ang malalakas na cultivator sa likod ng Young Beastmaster ay nagkatinginan sa isa't isa at isa sa kanila ay nagsabi ng telepatiko. Young Beastmaster, bumalik. Ang kanyang cosmic energies ay nakakatakot. Gayunpaman, ang Young Beastmaster ay kumilos na parang hindi niya narinig ang mga ito, na iniunat ang kanyang mga kamay, na naging matibay na dugong mga kuko. Ang isang sulyap ay sapat na upang maunawaan kung gaano kakilakilabot ang mga kuko na iyon. Papatayin. Ang mga matutulis na kuko ay naging kurtina ng 81 nakamamatay na mabibigat na kuko. Bumangga sila sa mga kulog, maging ang mga Great Imperial na hayop ay hindi makapagsalita. Nakapagtataka, napakalakas ng isang tao, nakakagulat na makakalaban niya ang mga kuko ng assassination ng kanilang Young Beastmaster. Si Emperor Shen Yu at ang iba ay ganap na natigilan. Napakalakas ni Lin Feng. Nakakatakot. Sa napakaikling panahon, si Lin Feng ay naging napakalakas. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Gaano katalino. Hindi akalain ni Emperor Shen Yu na magiging ganito kalakas si Lin Feng. Naghiwalay si Lin Feng at ang binata. Ang buhok ni Lin Feng ay lumilipad sa hangin, ang layunin ng kamatayan ay umiikot sa kanya. May kumikidlat sa kanyang mga kamay. Ang braso ng kanyang kaaway ay sumabog mula sa kidlat, ang kanyang mukha ay namutla ng nakamamatay. Nakatitig ang binata kay Lin Feng. Hindi pa siya natalo sa isang labanan, maliban sa 12 batang master ng Animal District, at ngayon ay madaling apihin siya ng isang tao. Ano ang iyong pangalan? Ang tanong ng binata kay Lin Feng. Bilang tugon, naglakad si Lin Feng patungo sa kanya, at ang binata ay nanginginig sa takot. Naramdaman niya ang isang hindi nakikita at hindi nakikitang lakas na nakapaligid sa kanya. Isa ako sa 13 young masters ng Animal District, magiging leader ako balang araw. Paano ako matatakot sa isang tao? Dapat siyang mamatay. Pagkatapos pag-isipan niyon, ang Young Beastmaster ay naglabas ng mas nakakatakot na bestial chi. Itinaas niya ang isa niyang braso, nagpupumiglas dahil halos maparalisan na ito, at naging dambuhalang muli ang kanyang mga kuko. Mukha siyang nakakatakot at mabangis. Isang pamatay na hangin ang nagsimulang umihip. Si Lin Feng ay umabant ng kasing bilis ng kidlat. Bumangon siya sa hangin at muling sumuntok, at sinundan ng langit ang kanyang suntok. Nagkaroon ng pagbagsak ng impact, at ang Young Beastmaster ay nabagsakan. Ilang beses siyang umubo ng dugo, mas lalong namutla ang mukha.
Sa kanyang likuran, ang mga Great Imperial na hayop ay tumitig kay Lin Feng, at nagsimulang magpakawala ng nakamamatay na enerhiya. Tumayo. Ang binata ay sumulyap kay Lin Feng. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang bibig at mabangis na tumingin kay Lin Feng. Nakatitig sa kanya ang mga Great Imperial na hayop na pinalayas niya. Matagal nang may nagpadugo sa akin. Ang sarap sa pakiramdam, sabi ng Young Beastmaster, na mukhang mas uhaw sa dugo. Asar ka o sisipain kita. Nakatitig lang si Lin Feng sa kanya. Nagutos ang binatang ito sa mga Great Imperial na hayop, kailangan niyang magkaroon ng napakataas na katayuan sa lipunan sa loob ng Animal District. Kung nahuli si Huyu, kailangan niyang kumilos ng mabilis. Nang maisip iyon ni Lin Feng, tumingin siya kay Holy Emperor Ling at tumango, sinabi niyang telepatiko. Holy Emperor, kailangan ko siyang mahuli, tulungan mo ako. Sige. Sagot ni Holy Emperor Ling, patungo sa mga hayop. Naramdaman ng mga Great Imperial na hayop na darating ang Holy Emperor. Agad silang naglabas ng enerhiya para palibutan ang kanilang Young Beastmaster. Blood Shield. Kumunat ang noo ni Lin Feng. Si Holy Emperor Ling ay napakabilis, at nakarating na, ngunit ito ay hindi sapat na mabilis. Nakakagulat, gusto mo akong hulihin. Sigurado akong magkikita pa tayo. Sabi ng Young Beastmaster habang nagiging ilusyon. Mabilis siyang nawala sa larangan ng paningin ni Lin Feng. Nanigas ang mukha ni Lin Feng, at sumigaw siya ng malakas. Kung gusto mong lumaban muli, tandaan na itago sa akin ang isang magandang babaeng halimaw, ang pangalan niya ay Huyu. Sige, hahanapin ko siya. Hintayin mo ako. Tawag pabalik ng boses. Malungkot ang mukha ni Lin Feng. Nang mawala ang binata, tumigil din at mabilis na tumakas ang iba pang mga hayop ng Animal District na nakikipaglaban sa mga hayop mula kay Yao Ye. Si Emperor Shen Yu at ang iba ay tumingin kay Lin Feng at sa Holy Emperor na katabi niya. Paano hindi ka panipaniwala? Alam pa ni Lin Feng ang isang nakakatakot na cultivator. Hindi pa nila nakita ang gayong mapang ipang lakas, kahit na mula sa kanyang kataas-taasang hayop ng gabi. Sa sandaling iyon, tumingin si Lin Feng sa malayo at napansin ang isang madilim na silweta. Nagulat siya. Iyon ang pinuno ng Yao Ye Island, isang misteryong nilalang. Imposibleng makita ang tunay niyang katawan, kahit sa malayo. Mukha lang siyang anino. Umalis na tayo. Ang Animal Mountain ay nasa paligid ng Animal District. Ang ilang malalakas na cultivator ay maaaring lumabas anumang oras. Sabi ng Holy Emperor kay Lin Feng at sa iba pa. Walang ganang umalis si Lin Feng, ngunit wala siyang pagpipilian. Umaasa siyang hindi papatayin ng Young Beastmaster si Sister Huyu. Hindi alam ni Lin Feng kung naroon na siya o wala. Ipinagmamalaki ng Young Beastmaster. Kung mahanap niya si Huyu, hindi niya ito papatayin, gagamitin niya ito para akitin ka. Sabi ng maitim na anino. Sana nga. Umanggo si Lin Feng. Ang kanilang mga silweta ay kumikislap habang ang lahat ay umatras sa lugar. Nakapagtataka, hinabol pa ng misteryosong Animal District ang mga tao hanggang sa Yao Ye Island. Ano ang kanilang plano? Pagkaalis nila, isang grupo ng nakakatakot na mga hayop ang lumabas sa bundok, ang kanilang bestial na chi ay nakakatakot. Pinagmamasdan sila ng mga tao mula sa malayo, malalim na maingat. Maaari tayong maghintay ng ilang araw. Kapag tapos na tayo sa mga sakripisyo, ito ang magiging simula ng isang bagong panahon. Sabi ng isang malakas na cultivator ng Animal District na may yelo. Ang kanyang chi ay gamulong sa malayo sa malayo. Hindi na siya natatakot na makita ng mga tao. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2077, Pagkabalisa ng Animal District. Ang Animal District ng Chi Tian Holy Town ay nagtatago sa loob ng libu-libong taon. Sa wakas, sila ay muling lumitaw. Alam ng lahat ng makapangyarihang grupo ng Chi Tian Holy Town na may inihahanda ang Animal District. Babaliktad na sana sila ng mga bagay-bagay at babangon muli. Kasabay nito, sinabi ng mga matatanda ng iba't ibang dinastiya sa kanilang mga kabataan tungkol sa mga alamat ng Animal District, na ikinamangha ng lahat. Kasabay nito, dinala ni Lin Feng si Emperor Shen Yu at ilang iba pang tao mula sa Yao Ye Island sa Holy Spirit Dynasty. Umalis ang mga bilanggo na hindi taga Yao Ye Island. Saan pupunta ang kanyang kataas-taasang hayop ng gabi? Tanong ni Lin Feng kay Emperor Shen Yu. Hindi mo kailangang mag-alala sa kanya. Hindi magiging madali para sa Animal District na mahuli siya, malakas siya. Sabi ni Emperor Shen Yu, ang kanyang kataas-taasang hayop ng gabi ay isang misteryosong nilalang, isang panginoon ng kadiliman. Ito ay isang sakuna para sa Yao Ye Island. Dalawang Celestial Emperor at dalawang Great Imperial na hayop ang pumunta doon, imposibleng labanan sila. Inalis ng kanyang kataas-taasang hayop ng gabi ang lahat, ngunit napakarami sa ating mga kaibigan ang nahuli o napatay. Ang tunay na target ng Animal District ay ang mga high-level na Emperor, at pagkatapos ay ang mga medium-level na Emperor. Sabi ni Shen Yu sabay hila ng mahabang mukha. Hindi niya akalain na haharapin ang Yao Ye Island ng ganitong kalamidad. Hindi lang kayo inatake ng Animal District, maraming grupo ng hayop sa Dark Knight region ang inatake nila. Hindi lang sila ng ahas na salakayin ang pinakamalakas na grupo ng mga hayop sa mga pangunahing lungsod. Sabi ng Holy Emperor. Tumingin sa kanya si Emperor Shen Yu at bamantong hininga. Alam niya na ang taong ito ay ang Holy Emperor ng isang dynasty, si Lin Feng ay naging makapangyarihan at maimpluwensyang.
Malaya siyang nakakachat sa mga Holy Emperors. Ang ganitong bagay ay hindi maiisip ilang taon na ang nakalipas. Ang kasalukuyang Great Emperor na si Qing ay inapi si Lin Feng sa nakaraan, ngunit sa mga mata ng Holy Emperor, ang Great Emperor na si Qing ay walang tao. Oo, maghintay lang tayo. Sana maging maayos si Huyu. Malamig na sabi ni Lin Feng. Kung may nangyari sa kanya, kailangan niyang sirain din ang mga responsable. Kahit na alam ng lahat ng dynasties sa Chitian Holy Town na ang Animal District ay nagbabalak, walang nang ahas na pumunta doon. Kahit na noong nagsanib kamay ang mga dynasties upang labanan sila, hindi sila makapunta sa kanilang selyadong mundo. Sa Animal District, ang Young Beastmaster na nakipaglaban kay Lin Feng ay tumingin kay Huyu sa kakaibang paraan. Ikaw ba talaga si Huyu? Tanong ng Young Beastmaster. Pagkatapos ng kanyang pakikipaglaban kay Lin Feng, bumalik siya sa Animal District at nagsimulang hanapin si Huyu. Hindi niya akalain na ito ang babaeng pinili niya. Kumikislap ang magagandang mata ni Huyu. Bakit siya nagtanong? Talaga? Anong gusto mo? Malamig na sagot ni Huyu. Ang Young Beastmaster ay dahan-dahang iginuhit ang kanyang mga labi sa isang masamang ngisi, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang mga labi, at sinabing, "Sa una gusto kong magsaya kasama ka, ngunit dahil gusto ka rin niya. Matatalo ko muna siya tapos magpapakasaya ako sa'yo." Nang marinig iyon ni Huyu, sumimangot siya at nagtanong, "May naghahanap sa akin. Talagang napakalakas niya. Mas malakas na siya sa akin ngayon. Baka boyfriend mo siya, pero pagkatapos ng sakripisyo, papatayin ko siya." Sabi ng Young Beastmaster, humalaklak sa pag-asa. Binawi niya ang kamay niya at ngumiti ng malapad, "Papatayin ko siya sa harap mo. Sasabihin ko sa kanya na simula ngayon, ikaw na ang trepeyo ng digmaan ko. Ipapakita ko sa kanya." Pagkatapos noon, umalis na ang Young Beastmaster. Malapit nang matapos ang sakripisyo. Pagkatapos noon, masisira siya at magiging mas malakas. Sa lugar ng paghahain, ang lahat ng mga hayop ay ginapos at pinutol upang ang kanilang dugo ay damay. Ang lawa ng dugo ay lumulutang, patuloy na tumutulo ang dugo at nagiging isang eskarlata na lawa. Ang dugo ng lahat ng mga hayop ay nagsimulang kumulo. Lumakad ang ilang kalansay. Maaaring patay na sila, ngunit mayroon silang nakakatakot na mga mata. Ang mga taong iyon ay dating pinuno ng mga hayop noong unang panahon, lahat sila ay nakakatakot na mga nilalang. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang grupo ng mga matandang hayop, nakakatakot ang kanilang chi. Tiningnan nila ang mga kalansay at sinabi, "Mahal na mga pinuno ng hayop, pakisuyong ingatan ang pagtatapos ng sakripisyo." "Sige, muling tataas ang Animal District." Paus na sabi ng mga pinuno ng hayop. Ang mga matandang hayop sa langit ay mukhang solemna at magalang. Ibabalik na nila ang kanilang lugar. Ang mga hayop na nahuli para sa sakripisyo ay nagdudugo pa rin sa kanilang kakanyahan. Ang mga pinuno ng kalansay ay pumasok sa lawa ng dugo at naligo dito. Nagbalik sila sa buhay. Para sa 13 Young Beastmasters. Malakas na sabi ng isang tao. Nasa lawa din ng dugo ang 13 binata. Ang mga taong iyon ay halos lahat ng matataas na antas na emperador, ginawa nila ang pagpatay na ito para sa kinabukasan ng Animal District sa kontinente ng Siyam na Ulap. Sa sandaling iyon, ang 13 cultivator ay mukhang solemn na habang nililibang nila ang dugo ng mass sacrifice. Sila ay babangon at kontrolin ang Animal District sa hinaharap. Pulang-pula ang dugo. Ang langit sa Animal District ay naging pula din. Ang daan-daang libong naninirahan ng mga hayop ay galit na sumisigaw. Ang kanilang chi ay lumalakas, at gayon din ang kanilang sigla. Nagsimulang lumitaw ang laman sa 13 kalansay. Ang mga aliping hayop ay patuloy na umuungal sa sakit. Tuloy-tuloy ang pagtulo ng kanilang dugo at bumubulusok sa pool. Gayunpaman, iyon ay simula pa lamang. Isang napakalaking silweta ang bumaba mula sa langit, ang chi nito ay nakakatakot. Ito ay katawan ng isang saint ng hayop. Pinawi ng kanyang mga pakpak ang langit at tinakpan ng araw. Biglang lumipat ang dugo patungo sa matandang katawan na iyon, ang mga hayop na naninirahan ay mukhang solemna at magalang. Isang walang katapusang dami ng dugo ang lumitaw sa kalangitan. Ang 13 hayop ay mukhang naantig at gumalaw. Ipinatawag nila ang Ancient Beast Saint para tanggapin ang kanyang legacy, at pagkatapos ay babangon silang muli. Sila ay pupunta at maglakbay sa buong mundo, sila ay magiging mas malakas. Wala nang makakalaban sa kanila. Ngunit ngayon ay oras na para sa sakripisyo. Sa araw na iyon, walang tigil ang pagdaloy ng dugo. Galit na umuungal ang mga hayop habang ang kanilang chi ay sumalakay sa buong rehiyon. Ang maliit na mundong iyon ay namumula sa pananabik at madugong pag-asa. Sa labas ng mundo, walang nakakaalam kung ano ang nangyayari doon. Nahulaan na lang nila na may inihahanda ang Animal District. Hindi nila alam na matagal nang naghahanda ang Animal District. Pagkaraan ng 7 araw, sa labas ng Animal District sa mga bundok, maraming mga hayop ang lumitaw at pumasok sa Chitian Holy Town. Hindi nila pinatay ang mga tao nang walang ingat, natuto sila sa mga nakaraang pagkakamali. Ayaw na nilang maging kaaway sa mga dinastiya. Gayunpaman, maraming tao ang nakapansin sa kanila sa mga lansangan dahil sila ay napakalakas. Naunawaan ng lahat kung ano ang ibig sabihin nito. Nagbalik ang Animal District.
Noong mga araw na iyon, kumalat ang balita na ang isang emperador mula sa isang ancient holy clan ay sinuntok ng isang miyembro ng Animal District at hindi nakatiis ng isang pag-atake, na agad na namatay. Kumalat din ang balita na pinatay ng isang binata ng Animal District ang isang potensyal na champion ng Goblin Spirit University at kinain na. Kumalat ang balita na muling nabuhay ang Animal District at walang humpay. Sa wakas, ang ilang miyembro ng Animal District ay nasa gitnang bahagi ng Chitian Holy Town kung saan naroon ang Chitian Battle Stage, at nagsimulang harapin ang mga kabataan ng lahat ng dynasties at ancient holy clans. Kasabay nito, lilito din doon si Huyu, ngunit maraming tao ang hindi naiintindihan kung ano ang ibig sabihin noon dahil hindi pa nila narinig ang tungkol kay Huyu. Hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin nito. Siyempre, alam ni Linfang kung ano ang ibig sabihin nito. Nangangahulugan ito na ligtas si Huyu, na nagpaginhawa sa kanya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2078, mayabang na hayop. Riyanig ng balita ang buong bayan. Ang Chitian Battle Stage ay isang espesyal na lugar. Napakahalagang labanan lamang ang naganap doon, kaya ang lokasyon nito sa pinakasentro ng Holy Country ng Chitian. Hinahamon ng Animal District ang lahat ng kabataan ng lahat ng dynasties at lahat ng ancient holy clans. Gusto nilang ipakita sa lahat na nakabalik na sila. Mabilis na nakalimutan ng mga tao ang tungkol sa mga labi ng kasaysayan. Nabuhay muli ang Animal District at nagdulot ng kaguluhan. Ang lahat ay nagsasalita lamang tungkol sa Animal District. Gaano sila naging katatag? Nais ba nilang maging kaaway sa lahat ng mga dinastiya? Imposible. Marahil ay natuto sila sa kanilang mga nakaraang pagkakamali. Sa dinastiyang Qin sa altar ng paghahain, mukhang naguguluhan si Saint Tianhan. Yung mga taong galing sa Animal District ay pawang mga inapo. Nakakagulat, naglakas loob silang kumilos ng mayabang. Master Tianhan, ang Animal District ay patuloy na nagdudulot ng kaguluhan sa bayan, lalo na sa ilang kabataan na napakalakas. Maaari nilang patayin ang ilang mga henyo mula sa ancient holy clans sa isang suntok. Ang isa sa kanila ay lumamon pa ng isang champion. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Nakapagtataka, nagpalaki sila ng napakalakas na cultivator. Sabi ng Qin Holy Emperor. Ang Qin Holy Emperor ay hindi masaya. Bumalik sa Saints World, si Linfang ang nakinabang ng husto. Nakuha niya ang kanilang ancestor, ang Qin clan ay nagpadala ng ilang mga henyo doon at walang nakuha. Ngayon ay naroon na si Saint Tianhan, umili sila ng ilang napakalakas at mahuhusay na kabataan upang magsakripisyo sa kanya, tulad ng pagangat ng Animal District. Pakiramdam niya ay hindi nila kayang harapin ang Animal District. Perpekto. Pupunta ako at magpa-practice. Dahil sila ang nagkusa na pumunta at guluhin tayo, tuturuan ko sila ng magandang aral. Kahanga-hanga. Sabi ni Saint Tianhan, nakangiti ng masama. Sinabi niya sa mga Holy Emperor. Maaari kayong lahat na pumunta at magpahinga. Kailangan kong magsanay ng kultibasyon ng ilang araw at pagkatapos ay lalabas na ako. Sige. Ang mga Holy Emperor ay tumanggo at umalis. Nakuha na ni Saint Tianhan ang 81 kaluluwa ng emperador, ngunit hindi niya alam na mas malala pa ang ginawa ng Animal District. Ang kanilang mga bagong young masters ay nakakuha ng daan-daang libong kaluluwa. Lumipas ang 3 araw sa isang iglap. Ang gitnang bahagi ng Chitian Holy Town ay malawak. Mayroong 8 palasyo sa paligid na ginamit upang hamanin ang mga tao. Sa oras na ito, walang tao sa loob. Gayunpaman, maraming tao sa paanan ng mga gusali. Sa gitna, isang yugto ng labanan ang lumitaw ng hindi malinaw. Nakasuspine dito at naglalaman ng nakakatakot na chi. Ang Chitian Battle Stage ay mula pa noong sinaunang panahon, na nilikha ng isang walang katulad na cultivator. Kahit na ang mga Saint Emperors ay nakipaglaban dito, ang kanilang mga enerhiya ay hindi umimik. Ito ay isang napakaligtas na yugto ng labanan. Sa sandaling iyon, walang katapusang bilang ng mga tao ang nakatayo sa paligid nito. Mukhang excited silang lahat. Sa kalangitan, nagsimulang umihip ang malalakas hangin. Ang malalakas na cultivator mula sa ancient clans ay bumaba mula sa langit at dumapo sa tuktok ng mga gusali. Pareho silang solemna at magalang. Ang mga taong iyon ay malakas na cultivator mula sa Goblin Spirit University. Sila talaga ang unang dumating. Lahat sila ay may mga espiritu ng hayop. Kapag ang kanilang espiritu ay nagsama-sama sa kanilang dugo, sila ay nagiging kalahating hayop, isang espesyalidad ng Goblin Spirit University. Ang mga estudyante nila ay sobrang talino. Pinagmasdan ng karamihan ang malalakas na cultivator na bumababa mula sa langit, at patuloy na nagsasalita. Parami ng parami ang malalakas na cultivator na bumaba mula sa langit. Napakaraming malalakas na cultivator, para itong isang dinastiya na bumaba mula sa langit. Narito rin ang mga tao ng sinaunang Jade Dynasty. Nawala na ang Holy Jade Princess. Hindi namin alam kung sino ang kumidnap sa kanya. Nakakatuwa man, dapat sobrang lakas ng taong kumidnap sa kanya. Nakakagulat, inagaw niya ang Holy Jade Princess sa harap ng lahat. Ang mga miyembro ng Great Desert Dynasty ay narito rin. Napakaraming malalakas na cultivator. Nandito rin ang lahat ng Holy Emperor. Lahat sila ay binibigyang importansya ang Animal District. Ang daming nagdaldalan. Lahat sila takot sa Animal District, parang, tingnan mo, dinastiyang Qin. Nakapagtataka, may nakaupo sa tabi ng Holy Emperor.
Ang taong iyon ay isang emperador lamang. Siya ba ay isang bagong henyo ng dinastiya? Mukha siyang masama at palihim. Nabalitaan ko na walang prinsipe sa dinastiyang Qin. Kahit na siya ay isang prinsipe, hindi siya uupo sa tabi ng Holy Emperor. Siya ay dapat na hindi kapanipaniwalang malakas at may talento. Ang Holy Emperor ay dapat na igalang ang taong iyon. Pagmamasid ng ilang mga tao. Ang taong nasa tabi ni Qin Gan ay si Saint Tianhun, ngunit mayroon siyang bagong katawan. Bukod sa ilang Holy Emperor, walang nakakaalam kung sino siya. Si Saint Tianhun ay natural na hindi rin magsasabi ng kahit ano, o magdudulot ito ng gulo. Habang nag-uusap ang mga tao, may mga pulang ilaw sa di kalayuan. Mukha silang dugo. Itinaas ng mga tao ang kanilang mga ulo at naramdamang papalapit sa kanila si Bestial Chi. Narito na ang Animal District. Kinilig ang karamihan. Naiintindihan nila kung sino ang mga taong ito. Ang mga silweta ay sunod-sunod na bumaba mula sa langit. Nakakatakot ang chi ng siyam na tao sa harapan. Napakalakas ng hayop na chi. Dapat silang mga pinuno, tulad ng mga Holy Emperor sa mga dinastiya. Bulalas ng ilang miyembro ng karamihan nang makita nila ang siyam na pinuno. Nanginginig silang lahat sa takot. Kumunat ang noo ng mga Holy Emperors. Nagulat sila. Sila iyon. Nakakagulat na buhay pa sila. Mukha silang mas makulat kaysa dati. Ang mga kabataan sa likod ng mga pinuno ay kahanga-hanga rin. Napansin ng mga mata mula sa karamihan. Ang mga kabataang iyon ay pinalaki ng pinakamalakas na cultivator ng Animal District. Pinamahal na mga kaibigan, matagal nang hindi nagkita. Sabi ng isa sa mga halimaw. Nakarating sila sa isang palasyo na mas mataas sa himpapawid kaysa sa lahat. Ang Animal District ay hindi nagpakita sa loob ng libu-libong taon. Talaga, matagal nang hindi nagkikita. Tigtas kayong lahat. Good for you. Sabi ng isang matandang lalaki ng Great Desert Dynasty. Gayunpaman, ngumiti ang mga hayop sa malamig at masamang paraan. Sa katunayan, napakaraming oras, iniisip ko kung kumusta ang lahat sa Chitian Holy Town ngayon. Kaya naman, nagpa siya akong maglabas ng ilang kabataan. Pagkasabi niya nun, tinuro niya yung mga kabataang nasa likod niya. Lahat sila ay mukhang nakakagulat na malakas. Matagal na silang naglalakbay, kumbaga. Tinitigan ni Lin Fang ang mga tao ng Animal District. Nakita niya si Huyo at dalawang gwardya sa kanyang gilid. Si Huyo ay isang mataas na antas na emperador, ngunit siya ay mukhang mahina kumpara sa lahat ng mga taong iyon. Lahat sila ay maaaring patayin siya kung gusto nila. Natakot siya, lalo na't pinalabas siya ng mga taga-Animal District dahil may gustong makakita sa kanya. Hindi niya alam kung sino. Ito ay dapat na isang taong napakalakas, kung hindi, ang young master ng Animal District ay hindi sumunod. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Huyo na may nakatingin sa kanya, tumingin siya sa paligid at tumingin sa malayo. Napansin niyang may nakatingin sa kanya. Siya ay may pamilyar na chi, ngunit hindi pa niya nakita ang mukha na iyon. Siya ba? Nang makita niya ang mga mata na iyon, si Huyo na karaniwang insensitive at magaspang ay biglang naantig. May nagmamalasakit sa kanya ng ganito. Hindi si Shen Yu, tiyak iyon. Libu-libong taon na ang lumipas at ngayon ay nakabalik na tayo, tingnan natin kung gaano kalakas ang mga kabataan ng Chitian Holy Town kumpara sa atin. Agresibong sinabi ng isang hayop. Ang mga tao ay nanginginig sa takot. Hinahamon niya ang lahat ng dynasties, ancient holy clans, at mga universidad. Walang makatanggi. Ito ay isang kahihiyan, at ito ay nangangahulugan din na sila ay sumuko. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2079, lakas ng pagsabog ng mga hayop. Ang Animal District ay lumalabas pagkatapos ng libu-libong taon. Ang una nilang ginawa ay hamanin ang lahat ng makapangyarihang grupo ng Chitian Holy Town na lumaban sa Chitian Battle Stage. Hindi pinili ng Animal District na palabanan ang kanilang mga tanda. Kung ang kanilang mga pinuno ay nakipaglaban sa mga Holy Emperor, ang mga kahihinatnan ay magiging trahedya. Ang pagpapaaway ng mga kabataan ay masangkop. Tila nagtagal ang boses ng pinuno ng hayop sa tahimik na kapaligiran. Dahil wala kang sinasabi, sa palagay ko ay sumasang-ayon ka. Walang pakialam na sabi ng pinuno ng hayop. Isang silweta ang lumabas at dumapo sa Chitian Battle Stage. Tumingin siya sa paligid sa matalim na paraan. Duguan ng mga mata niya. Sino man mula sa isang dinastiya, isang sinaunang holy clan, o isang universidad, mangyaring pumunta at makipagpalitan ng mga pananaw sa paglilinang. Sabi ng pinuno ng hayop. Pagkatapos ay tumingin siya sa malakas na cultivator sa Chitian Battle Stage at sinabi. Siya ay isang binata mula sa Animal District. Siya ang pangsyam. Wala siyang pangalan. Tawagin mo na lang siyang Ninth Beast. Nagawa ng Animal District na palakasin muli ang 13 cultivator. 2 Great Emperor, 7 matataas na emperador, 3 katamtamang antas na emperador at isang mababang antas na emperador. Ang Ninth Beast ay isa sa 7 high-level na Imperial Beast. Siyempre, hindi alam ng mga tao mula sa Chitian Holy Town kung gaano siya kalakas. Alam lang nila na isang mataas na antas na emperador lamang ang makakalaban sa kanya. Nanatiling katahimikan ang kapaligiran at maya-maya, isang binata ang dahan-daang naglakad patungo sa entablado. Inilabas niya ang Bestial Chi, isang henyo mula sa Goblin Spirit University, Ling Cheng. Siya ay may Great Rock of Darkness Spirit. Napakalakas niya. Magaling siya sa depensa at opensa.
Nakilala siya ng lahat. Ang Animal District ay nagpadala ng isang napakalakas na cultivator, kaya ang Goblin Spirit University ay kailangang magpadala din ng isang malakas na tao. Inilabas ni Ling Cheng ang bestial chi sa mga alon. Nagsimula na rin kumuulugo niya. Isang maitim na malaking bato ang lumitaw, ang kanyang mga kamay ay naging matalas na kuko at sinimulan niyang i-flap ang kanyang itim na pakpak. Ang mga tao ay namangha. Isang malakas na hangin ang umihip. Ikinapak ni Ling Cheng ang kanyang mga pakpak sa itaas ng Chitian Battle Stage. Ang mga madilim na ilaw ay namuo sa kanyang paligid, at siya ay sumugod patungo sa ikasyam na hayop habang itinaas ang kanyang matutulis na mga kuko. Lahat ng mga estudyante ng Goblin Spirit University ay may Beast Spirit, at lahat sila ay may kontrol sa paglilinang ng hayop. Mas nakakatakot pa sila kaysa sa mga ordinaryong cultivator. Ito rin ang kaso para kay Ling Cheng. Nakakatakot ang mga atake niya. Maaari pa siyang makipagkompetensya sa Crazy Bull. Sumimangot ang mga tao nang makita ang madilim na silhouette dahil ang Ninth Beast ay nananatiling hindi gumagalaw. Mukha siyang napakalakas at mayabang. Si Ling Cheng ay kasing bilis ng kidlat. Gayunpaman, nang lumitaw siya sa itaas ng ikasyam na hayop, tiningnan niya ito sa mga mata. Biglang lumitaw ang patayan sa utak ni Ling Cheng. Naramdaman niya ang pakiramdam na babagsak siya at mahihimatay. Nagsimula na ring magdugo ang kanyang mga mata. Sa wakas ay nakita ng karamihan ang paggalaw ng Ninth Beast. Iniunat niya ang kanyang mga kamay, nakakita ang karamihan ng dugo, at pagkatapos ay lumitaw ang ikasyam na hayop sa likod ni Ling Cheng at nag-spray ng dugo. Ang mga tao ay natigilan. Lumipad ang ulo ni Ling Cheng, siya ay pinugutan. Ang Ninth Beast ay hindi man lang tumingin kay Ling Cheng. Pumutol siya, at pinalibutan ng mga pulang ilaw ang katawan ni Ling Cheng, na nawala. Tumayo lahat ang mga batang cultivator ng Goblin Spirit University. Mukha silang galit na galit at nagtataka. Maging ang matatandang malalakas na cultivator ng Goblin Spirit University ay namangha, at nakatingin sa Ninth Beast. Napakalakas ng binata na ito. Walang imak ang lahat. Napakalakas ni Ling Cheng at nakakapagtakang hindi siya nakatiis kahit isang atake. Ang Ninth Beast ay masyadong malakas, ito ay masyadong nakakagulat. Distrito ng hayop. Ang karamihan ay hindi nakaimik, kahit na ang pinakamalakas na cultivator ay hindi nakaimik at naisip, paano pinalaki ng Animal District ang gayong malalakas na cultivator. At bukod sa ikasyam na hayop, gaano kalakas ang iba? Nagulat si Saint Tianhan at malamig na ngumiti. Kawili-wili. Sa katunayan, ito ay kawili-wili sa kanya. Dati siyang Saint Emperor, at ngayon ay nakakuha na siya ng katawan. Sa teorya, siya ay hindi magagapi sa parehong antas ng pagilinang. Yung lumitaw na ang Animal District, napagtanto niya na ang mga taong iyon ay maaaring makipagkompetensya sa kanya. Hindi niya akalain na makakakita siya ng mga cultivator na maaaring makipagkompetensya sa mga henyo noong unang panahon sa unang labanan. Sa Dark Knight Region, mayroong 18 lungsod at 3 pangunahing celestial na lungsod. Hindi maraming tao ang may potensyal na maging champions. Ang mga kampiyon ay mga henyo na sa mga henyo, at napakabihirang. Iilan lamang ang mga tao tulad ni Prinsipe Wu Qing o Wu Ju. Karaniwan, kakaunti lamang ang mga tao ang may potensyal na maging walang katulad ng mga cultivator, ngunit iba ang henerasyong ito. Napakalakas nila, napakaraming malalakas na cultivator. Sa Holy City, si Ying Cheng at Ji Chang ay dating mga kampiyon, at ngayon ay mas talented si Chu Chun Qiu kaysa kay Ying Cheng. Si Lin Feng ay naging mas talentado, dati siyang isang hayop, ngunit namatay siya sa dakilang labanang iyon. Ngayon ang Animal District ay muling nabuhay, at ang kanilang unang manlalaban ay napakalakas. Mahirap isipin kung gaano karaming pagsisikap ang ginawa ng Animal District para palakihin ang mga hayop na iyon. Sa maikling panahon noon, ang kanilang pinakamalakas na cultivator ay mayroon lamang potensyal na maging mga kampiyon, ngunit nagsakripisyo sila ng daan-daang libo ng kanilang sariling uri para sa kanila, at ngayon sila ay napakalakas na. Ang tanging mga tao na hindi nagulat ay ang mga miyembro ng Animal District. Para sa kanila, ito ay natural at halata. Napakaraming dugo ang ginawa nila, hindi nila ito ginawa para mag-aksaya ng mga mapagkukunan, ginawa nila ito para manalo. Gusto nilang maunawaan ng lahat na ang Animal District ay napakalakas. Nanatiling kalmado ang malalakas na cultivator ng Animal District, na nagpadama ng mas matinding pressure sa mga tao. Napakalakas ng Ninth Beast, sino ang makakatalo sa kanya? Ang mga dinastiya, ancient holy clans, at mga universidad ay nanatiling tahimik. Ang katahimikang iyon ay may ibig sabihin. Ang Animal District ay hindi kapani-paniwalang malakas. Sa lakas ng Ninth Beast, kung hindi ako makikialam, walang makakatalo sa kanya. At ang iba ay dapat na mas malakas pa sa kanya. Mahinahong sabi ni Saint Tianhan. Natahimik ang mga katabi niya. Pareho sila ng iniisip. Ang ikasyam na hayop ay ang ikasyam na cultivator. At sa mga matataas na emperador, mayroon silang 7 tao. Ang ikasyam na hayop ay dapat ang pinakamahinang mataas na antas na emperador. Walang pakialam na pagsusuri ni Saint Tianhan. Nanginginig sa takot ang mga tao sa tabi niya. At paano naman ang mga nakatanggap ng iyong pamana, guro? Hindi ba nila kayang talunin ang ikasyam na hayop? Tinanong ni Chingan si Saint Tianhan ng telepatiko. Natanggap nila ang legacy ko ilang araw lang ang nakalipas. Hindi sila makakalaban sa kanya. Ang 13 nilang cultivator ay malamang na nakatanggap din ng mga nakakatakot na pamana.
Sagot ni Saint Tianhan. Mabagal na tumango si Qinggan na saan gayon. Ang mga argumento ni Saint Tianhan ay may basehan. Pupunta ako. Matapos manatiling tahimik ng ilang segundo, may nagsalita sa panig ng Goblin Spirit University. Crazy Bull, the champion. Nang makita ng mga elder ng Goblin Spirit University na tumayo si Crazy Bull, mukhang kinakabahan sila. Hindi nila alam kung ano ang ginawa ng Animal District para maging malakas ang Ninth Beast, ngunit magiging napakahirap para sa Crazy Bull na manalo. Kung nawala ang kanilang champion, ito ay isang trahedya. Ang isang champion ay walang takot. A champion is destined to become a king. Sabi ni Crazy Bull, mukha siyang wild at manap. Si Ling Cheng ay pinatay. Alam niya na ang ikasyam na hayop ay nakakatakot, dahil nakipag-away siya kay Ling Cheng noon. Dahil siya ay isang champion, hindi siya maaaring matakot na makipaglaban. Kailangan niyang mabaliw kung gusto niyang maging hari sa Dark Knight region balang araw. Kailangan niyang makipagsapalaran. Si Crazy Bull ay tumalon sa unahan, siya ay tumingin solemna at kabayanihan. Nagningning ang mga mata ng matatanda ng Goblin Spirit University. Hindi nila napigilan ang walang takot na Crazy Bull na lumaban. Naroon si Lin Feng, ang kanyang tibok ng puso ay tumatakbo. Matapang si Crazy Bull, napagtanto ni Lin Feng na ang Ninth Beast ay abnormal na malakas. Nakita rin niya ang binata na nakalaban niya noong isang araw, nakatayo sa ikapitong posisyon sa pila. Siya ba ang ikapitong hayop? Tulad ng inaasahan ni Lin Feng, ang taong iyon ay ang Seventh Beast talaga. Naglakad siya papunta kay Huyu, namumula pa rin ang kanyang mga mata at sinabing, sobrang laki mo sa iyong sarili, bata. Kung hindi ka lalabas para sa sweetie mo, ipapahiya kita. Tumingin si Huyu sa kanya ng masama. May secret lover siya, pero hindi niya alam kung sino iyon. Ito ba ang binata na itinuturo ng Seventh Beast? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2080, nang walang kaunting pag-aalinlangan. Nang mapunta ang Crazy Bull sa Chi Tian battle stage, nagsimulang kumulo ang kanyang dugo. Para siyang isang nakakatakot na sinaunang toro habang naglalabas siya ng matibay at malakas na lakas sa mga alon. Nakakatakot ang kanyang pag-atake. Isang landas ang lumitaw sa pagitan niya at ng ikasyam na hayop, tulad ng isang kawan ng mga hayop na tumatakbo patungo sa ikasyam na hayop. Ang Ninth Beast ay umungol ng malamig. Tinitigan niya si Crazy Bull gamit ang kanyang mga duguan na mata, pinakawalan ng kapangyarihan ng daw na tumagos sa utak ng Crazy Bull. Lumitaw muli ang mga pattern, ang nakakatakot na lakas na dumadaloy sa buong utak ni Crazy Bull. Sabay taas ng kamay at umungol sa dumadagandong na galit. Ang lupa at langit ay patuloy na nanginginig, ang kanyang lakas ay nagpapadala sa hangin na umaalulong. Sa kanyang lakas, makikita ng mga tao ang mga totem ng Ninth Beast. Nagkaroon ng mga dagandong habang unti-unting naputol ang kapangyarihan ng Crazy Bulls daw. Ang ikasyam na hayop ay bumangon sa himpapawid at ang landas sa pagitan nila ay naging isang napakalaking bato, at pagkatapos ay isang agila. Binuksan nito ang kanyang mga pakpak, na nagpawi sa langit at tumakip sa lupa. Kumikinang ang mga pulang ilaw ng dugo. Mamatay. Galit na sigaw ng Ninth Beast. Paulit-ulit na lumalabas sa utak ni Crazy Bull ang eksena ng massacre. Kasabay nito, isang nakakatakot na kapangyarihan ng dawang nagpatuloy sa pag-api sa Crazy Bull. Namutla ang mukha niya, at nakangiwi lang siya. Nanatili siyang determinado, kahit nanginginig ang kanyang espiritu. Galit na galit siyang sumigaw, at yumanig ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa bago siya tumalon pasulong. Ang kanyang pag-atake ay mukhang hindi masisira. Ang Ninth Beast ay tumingin sa kanya ng masama. Marahas niyang binomba ang sungay ng Crazy Bull, at sumabog ang busina. Kasabay nito ang patuloy na pagpasok ng lakas sa kanyang katawan. Napaatras siya at lalong namutla ang mukha, dumudugo ang bibig. Gaya ng inaasahan ng karamihan, ang Crazy Bull the Champion ay hindi makakalaban sa Ninth Beast. Walang nakakaalam kung paano ito nagawa ng Animal District, ngunit kung ang iba ay mas malakas kaysa sa kanya, kung gayon ito ay talagang nakakatakot. Ang Ninth Beast ay patuloy na sinasalakay ang Crazy Bull. May impresyon si Crazy Bull na madudurog ang kanyang katawan. Siya ay isang champion, siya ay talagang malakas at mukhang baliw sa puntong ito. Siya ay naging isang napakalaking sinaunang toro, na natatakpan ng mga hiwa at pasa. Pero wala siyang pakialam, ayaw niyang sumuko, maging ang Ninth Beast ay nagulat at medyo natakot sa kanyang kabaliwan. Ang malalakas na cultivator ng Goblin Spirit University ay tumayo at tumitig sa Chi Tian battle stage. Sabi ng isa sa kanila, tama na, hindi na kailangang makipag-away pa. Ang Crazy Bull at ang Ninth Beast ay muling nagbanggaan, ang Crazy Bull ay itinapon sa Chi Tian battle stage. Tumalon ang Ninth Beast at hinabol ang Crazy Bull. Siya ay malayo sa Chi Tian battle stage ngayon, bakit siya hahabulin? Sigaw ng isang malakas na cultivator mula sa Goblin Spirit University. Tumalon siya pasulong at lumapag sa harap ng Crazy Bull, nahuli siya at dinala siya. Ang Ninth Beast ay maaari lamang siyang panuurin ng malungkot at masama. Dahil dumating siya sa Chi Tian battle stage at natalo, bakit naanod at nabubuhay ng walang layunin? Niluwa ang Ninth Beast ng malamig, pagkatapos ay tumalon pabalik sa Chi Tian battle stage. Napatahimik siya. Isang champion ang natalo lang. Nakakatakot. Masyadong makapangyarihan ang Animal District, walang makakalaban sa kanila. Single ng karamihan.
Nakatitig sila sa malalakas na cultivator ng Animal District. Nakatingin pa rin sila sa malayo at composed. Kinokontrol nila ang lahat. Sino pa? Tanong ng ikasyam na hayop, na sumulyap sa mga miyembro ng dynasties, ancient holy clans, at mga universidad. Siya ay tumingin lubhang masama. Para siyang uhaw sa dugo na hayop na gustong lumunin ang biktima nito. Sinubukan pa niyang patayin ang Crazy Bull pagkatapos niyang manalo. Nagkaroon ng nakakatakot na katahimikan. Kahit na maraming henyo sa Dark Knight region, bihira ang mga champions. Hindi gaanong mga tao ang kasing lakas ng Crazy Bull. Iilan lamang ang mga tao tulad ni Chu Chun-kyu, at ilang iba pang mga tao na nasa tuktok ng Huang Chi layer, pati na rin ang mga taong may mga king-type na katawan. Walang nag-akala na ang Animal District ay magkakaroon ng ganoon kalakas na cultivator. Nakakatawa naman. Napakalaki ng holy country ng Chitian at walang nang ahas na lumaban. Nanunuya ng isang tao sa sandaling iyon, tumatalon pa sulong. Ito ay ang ikawalong hayop. Sinulyapan niya ang mga tao at mahinang sinabi. Kahit na walang gustong lumaban, gusto ko pa ring hilingin sa lahat na patunayan na malakas ang kanilang mga matataas na emperador. Sinimulan niyang aipakpak ang kanyang naglalakihang pakpak. Bigla siyang umangat sa ere. Dama pa siya sa harap ng maraming tao mula sa isang sinaunang holy clan at tumingin sa isang mataas na antas na emperador. Galit na galit siyang sumigaw, isang nakakakilabot na hiyaw ang naghiwa-hiwalay ng hangin nang hinawakan siya ng 8 beast gamit ang kanyang mga kuko at agad siyang pinatay sa pamamagitan ng paghiwa sa kanyang bungo. Gaanong kabastusan! Isang malakas na cultivator ng sinaunang holy clan na iyon ang bumangon sa hangin at hinayla ang isang mahabang mukha. Ang ikawalong hayop ay nang ahas na patayin ang kanilang mga tao sa harap nila. Hindi tumigil ang ikawalong hayop. Ang kanyang silweta ay gumuhit sa kalangitan at bumulwak ang dugo. Pinatay niya ang isa pang tao mula sa isa pang sinaunang holy clan. Ang mga tao ay namangha. Ang ikawalong hayop ay mas malakas kaysa sa ikasyam na hayop. Grabe naman. At ano ang tungkol sa iba pa? Hindi maisip ng karamihan. Mag-ingat ka. Sabi ng lahat sa kanilang mga kabataan. Ang 8th beast ay isang mataas na antas na emperador at pumatay lamang siya ng mga tao sa parehong antas, kaya ang mga taong mas malakas ay hindi makaatake sa kanya. Kung ang kanilang mga mataas na antas na emperador ay pinapatay ng 8th beast, nangangahulugan lamang ito na ang kanilang mga tao ay hindi sapat na malakas. Mamatay. Ang ikawalong hayop ay pumatay ng iba. Ang kanyang mga pakpak ay napakatalas at puno ng dugo. Ang isa pang ulo ay lumipad habang ang kapaligiran ay naging mapang-api. Masyadong mabilis ang 8th beast. Pinagmamasdan lang ng malalakas na cultivator ng Animal District ang lahat ng matataas na antas na emperador ng iba't ibang dynasties, ancient holy clans at mga universidad ng may pagkadisdain. Mag-ingat ka, umuwi ka kung hindi ka siguradong makakalaban mo. Ang lahat ng malalakas na cultivator ay nagbabala sa mga tao sa kanilang mga grupo. Masyadong mabilis ang 8th beast. Sa isang iglap, nakapatay na siya ng ilang malalakas na cultivator. Ang matataas na antas na mga emperador ay hindi maaaring makipagkompetensya sa kanya. Masyadong nakakatakot ang ikawalong hayop. Lahat ay namangha. Paano ito nagawa ng Animal District? Simple, nagsakripisyo sila ng daan-daang libo ng kanilang mga kapwa hayop upang payagan ng 13 tao na maging lubhang malakas. May mga biglaang pagsabog. Napagtanto ng karamihan na may hamarang sa 8th beast. Nang makita siya ng mga tao, sila'y namangha. Ang binatang iyon ay mukhang tiwala at payapa, hindi nakakagulat, dahil siya ay napakalakas. Lumunok ang mga tao. Siya iyon, Wulju. May potensyal siyang maging unang master ng Dark Knight region. Maaaring makipagkompetensya sa kanya si Wulju, ngunit pagkatapos, ilang miyembro ng Animal District ang may potensyal na maging first master ng Dark Knight region. Nanginginig sa takot ang mga tao nang mapagtanto nila iyon. Ang pag-iisip ay kakilakilabot. Tumigil sa paggalaw ang 8th beast at ngumiti ng masama. Hindi na masama. Ikaw lang, ipinagpatuloy niya ang pagpapapakpak ng kanyang mga pakpak, at sa sandaling iyon, hindi siya nang ahas na harangin ng mga tao, lumayo upang iwasan siya. Nang dumating ang ikawalong hayop sa harap ng mga miyembro ng dinastiyang Qin, kumislap ang kulay abong mga mata ni Saint Tianhan, na puno ng kidlat. Bastos. Malamig na sabi ni Saint Tianhan, at tumalon pa sulong. Lumitaw ang mga kulay abong ilaw mula sa kanyang mga mata. Lumitaw ang mga pulang ilaw mula sa mga mata ng 8th beast, parehong nagbanggaan. Ang ikawalong hayop ay may impresyon na ang kanyang kaluluwa ay sisabog. Gaano kalakas? Ang ikawalong hayop ay natulala. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at mabilis na lumipad pabalik, na nagsasabing, napakalakas mo. Napatingin ang mga tao kay Saint Tianhan. Sino ang taong ito? Nakapagtataka, sinabi ng 8th beast na napakalakas niya. Siya ay isang estranghero sa lahat, gayunpaman. Sa sandaling iyon, kumikinang ang mga mata ni Saint Tianhan. May naiintindihan ako. Malamig na sabi ni Saint Tianhan. Ang Animal District ay talagang tuso. Nakapagtataka, gumamit sila ng nakakatakot na ritual ng paghahain. Galit na galit. Ang ikawalong hayop ay nagpatuloy sa pagpatay sa mga tao sa paligid. Nang makarating siya sa harap ng Holy Spirit Dynasty, tumingin siya kay Lin Fang. Pinagsama ni Lin Fang ang nakakatakot na cosmic energies, ang kidlat ay natipon sa paligid niya habang ang kanyang mga mata ay naging kulay abo gaya ng thunderclouds.
Ang ikawalong hayop ay sumugod sa kanya. Tumalon si Lin Fang bilang tugon, tinitigan ng 8th beast sa mga mata, ang mga matang iyon ay puno ng apoy ng galit. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang kamao at sinuntok ang mga kuko ng 8th beast. Ikaw, sabi ng ikapitong hayop. Hinawakan niya si Huyu gamit ang kanyang mga kuko at tumalon sa entablado. Huminto ang 8th beast at tumingin sa kanya ng malamig. Tumingin si Lin Fang sa 7th beast at walang pakialam na sinabi. Ako ito. Napangisi ang 7th beast nang aminin ni Lin Fang na siya iyon. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Huyu. Pinag-aralan ni Huyu si Lin Fang. Hindi niya maintindihan bakit sinusubukan siyang iligtas ng taong ito. Si Lin Fang ay humakbang pasulong, tumingin siya sa 7th beast at mahinang sinabi. Hayaan mo siya at hindi ako lalaban ngayon. Tumisi ang ikapitong hayop, namumula ang kanyang mga mata, at sinabi. Hindi ka nakikipag-away ngayon. Tapos papatayin ko siya on the spot.